Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Good news. Tagumpay po si Pangulong Bongbong Marcos sa dinaluhan niyang GCC ASEAN Summit dahil silyado na po ang business agreement ng bansang Saudi Arabia at ng ating bansa na nagkakahalaga po ng 120 million US dollar. Ayos! Hindi po nasayang ang biyahe ng Pangulo. Siguradong walang masasabi. Etong mga kritiko niya, pabiyahe-biyahe lang. Pasarap buhay lang. O wala silang masabi ngayon mga ka-PL. Tikong bibig sila ngayon. O ito po ang balita. Basahin ko pero bago ko po simulan makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Makikisuyo, maraming salamat po. O, ayan po ang balita. Tagumpay ang Pangulo mga ka-PL. Hindi po ito pledged yung pangako lang. Hindi po. Silyado na po. Pag uwi ng Pangulo dito sa ating bansa, tumataginting na ganito po kalaking halaga ang business agreement ng Saudi Arabia dito po sa ating bansa. Okay? O ito 120 million US dollar business agreement siniliuhan ng Pinas at ng Saudi Arabia mga ka-PL. Naku po, kasarap sa tenga. Diba? Siniliuhan ng Pilipinas at Saudi Arabia ang tinatayang 120 million US dollar na halaga ng mga kasunduan sa kanyang pakikipagpulong sa Arab business leader pagdating nito sa Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia nitong Huwebes ng hapon. Kagabi po ito nangyari mga ka-PL. Kasalukuyang nagla-live po tayo. Pagkatapos ko po mag-live, pinanood ko po ito. Actually, kagabi pa lang, alam ko na po na tagumpay ang Pangulo 120 million US dollar Ngayon ko na lang po ikinontent kasi gabi na po Tutulog po tayo. O ito, sa kanyang talumpati sa round table mga ka-PL round table meeting sa St. Regis Hotel, sinabi ng Pangulo na makikinabang ang 15,000 Pilipino na mga nilagdaang kasunduan sa mga oportunidad at trabaho lalo na sa construction industry. Isipin nyo ho yan. Biruin nyo po. 15,000 na mga kababayan ho natin ang makikinabang. Dagdag trabaho na naman po. Ayos, yung mga kababayan natin na walang trabaho, syempre magkakatrabaho. At siguradong bababa po ang unemployed sa ating bansa. At madadagdagan naman po ang employed. Di ba? Okay? Hindi na sayang ang pag-travel ng ating Pangulo. Kaya tahimik ngayon yung mga kritiko niya. O si Hitad. Tahimik siya ngayon. Pasarap buhay ang Pangulo ninyo. Kasama pa si Tambaluslos. Sigurado sasabihin ng mga kritiko rin ni Speaker Martin Romualdez. Ito pa. Umaasa ang presidente na ito na ang umpisa ng mga ng mas marami pang partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Ay sigurado yan. Siyempre, pag nakita po ng Saudi Arabia
etong business agreement na sinilyuhan ng dalawang bansa, lumago, syempre, maganda ang income, siguradong madadagdagan pa. Maaaring pauna pa lamang po itong 120 million US dollar. Pauna pa lang to. Parang ikaw, investor ka at merong nag-alok sa'yo ng negosyo, siyempre hindi mo muna isushoot lahat yan. Di ba? Ito muna halaga ilalagay ko. Bagamat malaki na ito, pero 1/4 lang to doon sa yaman ko. O baka nga wala pa. O ito muna. Ngayon, sa loob ng 1 taon, pinakamatagal na yan, actually nga, mga ka-PL, dapat 6 months lang eh. Pero sabihin natin 1 taon, pag nakita na, uy, maganda, tuloy-tuloy na yan. Di ba? Kaya nasabi ng Pangulo na umaasa siya na baka madagdagan pa ito. At ito na po ang simula. Ito po ang sabi ng Pangulo. With an estimated value of over 120 million US dollar that will be signed today, kita nyo na, sign na, pirmahan, silyado na po, are set to benefit 15,000 Filipinos in training and employment across a wide range of profession in the construction industry, saad ng Pangulo. Ito pa, magandang pagkakataon aniya ang pulong dahil umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas at napanatili ang momentum sa paglago sa kabuhayan. Hindi ho yan nakikita, mga ka-PL, ng mga kritiko ng Pangulo, kasi napakababaw po ng kanilang basihan sa pag-angat ng ekonomiya sa bansa. Alam niyo po kung ano? Siyempre, yung simpleng presyuhan lang ng bigas. Diyan lang po sila bumabase. Pero tayong mga nakakaalam, nakikita natin, siyempre natatawa na lang po tayo sa kanila. Ganyan baka babaw isip nito mga taong to. Di ba? O ito pa. Ipinagmalaki ng presidente sa Arab business leader na nakapagtala ang Pilipinas ng 76% gross domestic product nitong nakalipas na taon, at ang Pilipinas ang naitalang pinakamabilis na lumago ang kabuhayan nitong 2022. Nagawa ng Pangulo mapalago ang kabuhayan noong nakarang taon. Ano pa kaya ngayon, 2023? Ginagalingan ng Pangulo eh. Di ba? Hinuhusayan niya sa pagtatrabaho eh. Di ba? Hindi siya nakikinig sa mga buyo ng mga nakapaligid sa kanya na sinisiraan po yung magkabilang panig, si BP Sara at saka siya gustong pagsabungin. Hindi sila nakikinig. Basta ang Pangulo nagtatrabaho ng maayos. Ang pangalawang Pangulo nagtatrabaho din ng maayos. Maganda po ang relasyon ng dalawa eh. Ang may sira lang, may depekto lang yung mga nakapaligid sa kanila eh. Gusto talaga silang pagsabungin, di ba? Buti na lang, matalino ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Swerte ho tayo mga ka-PL. May dalawang pinuno tayong ganyan kagagaling. Ayos! Good news! Labas! Labas mga kritiko! Ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Pero, mga ka-PL, sa departure speech ng ating Pangulo, kagabi, pinanood ko po kasi, nandoon po si Speaker. Huwag na po natin tawaging tambalusdos kasi may magagalit po sa atin. Hindi naman po natin talaga kaaway, siyempre, si Speaker Martin Romualdez. Siyempre, dapat lang po tayo, may karapatan naman po tayo magbigay ng ating opinion, ng ating komento.
Hindi ho ibig sabihin yun, inaaway na. Wag ho kayo pamersonal, no? Nagbibigay na po tayo ng opinion natin. Okay? Nandoon po si mas speaker sa departure speech ng ating Pangulo. Pero, napansin ko lang, hindi ho sila magkatabi ni BP. Marami ng departure speech na nangyari ang Pangulo, pero magkatabi ho sila eh. Ang sweet-sweet pa nga. Pero kagabi, hindi ho, magkalayo ho sila. O, hindi ko binibigyan ng masamang kahulugan ha. Sinabi ko lang sa inyo, kahit silipin nyo po sa video, sa RTBM, o kahit silipin ho ninyo, eh magkalayo ho sila at walang parang ano, ay ayoko magsalita na, bahala kayo, panuorin nyo na lang. Baka mamaya ako pa maging masama. Ha? Baka sabihin niyo, eh ikaw pala nang bubuyo, PL. Hindi, kayo po manood ng video. Ayoko na magsalita, o panoorin nyo na lang. Ayoko rin humusga, ha? Ang nakita ko lang, basta magkalayo lang sila. Yun lang ang sinabi ko, wala na ako ibang sinabi. Magkalayo, tapos, o yun lang. Yung iba dyan, di kayo na manood. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.